done for me. Who brings our chaos back into order? Who makes the orphan a son and daughter? The King of glory, the King of glory, who rules the nations with truth and justice, shines like the sun in all of its brilliance. The King of glory, the King above all kings. Yeah, this is amazing grace. This is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross. You laid down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy, worthy, worthy. Oh, this is amazing grace. This is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross. You laid down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. All that you've done for me. And I don't need another reason why I will lift my voice, sing it out, and shout out your praises. You are the greatest. And I don't need another reason why I will lift
ating lahat. And this time po, pwede po ba lahat po tayo tatayo? And kung meron po tayong mga Bible, buksan po natin sa Psalms 113 verses 1 to 4. And sige po, basahin po. Psalms 113 verses 1 to 4. Praise the Lord, you his servants. Praise the name of the Lord. Let the name of the Lord be praised, both now and forever. From the rising of the sun to the place where it sets, the name of the Lord is to be praised. The Lord is exalted over all the nations, his glory above the heavens. Sige po, sumandali po tayo manalangin. Hallelujah. Lord, dakila ka, Panginoon, pinupuri, sinasamba ka namin. Lord, salamat po sa pag-ibig mo. Salamat po sa iyong grace, Panginoon. Salamat po sa ginagawa mo sa buhay namin. And Lord, sa oras na to, patuloy na gawin mo kami excited, Panginoon, sa gagawin mo. At ituturo mo sa amin ngayong hapon to, Panginoon. Hallelujah. Holy Spirit, we welcome in this place. Patuloy kang gumalaw, manahan sa puso, sa buhay ng bawat isa, Panginoon. At Lord, ikaw po ang patuloy na maranasan namin hanggang simula, hanggang matapos itong service na ito, Panginoon. Salamat po. Salamat po lahat ng mataas sa papuri, pasalamat, pagsamba sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. 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 And alam ko po, ready na po tayo umawit sa Panginoon. And this time, maaari po ba natin bigyan ng masigabong palakpakan ng ating Panginoon? Come on! Woo! We praise you, God. This time, malaya kang tumalon, humiyaw, pumalakpak as you worship God with all your heart, with all your strength. Come on! Bagong natagpuan, bagong naranasan, sa'yo lamang, sa'yo lamang. Bagong panimula, bagong direksyon na sa'yo lamang, sa'yo lamang. May kaligtasan sa iyong pangalan, ako'y malaya sa ngalan ni Jesus. May kagalingan sa iyong pangalan, ako'y malaya sa ngalan ni Jesus. Woo! Sa ngalan ni Jesus. Bagong natagpuan, bagong natagpuan, bagong naranasan, sa'yo lamang, sa'yo lamang. Bagong panimula, bagong direksyon na sa'yo lamang, sa'yo lamang. May kaligtasan sa iyong pangalan, ako'y malaya sa ngalan ni Jesus. May kagalingan sa iyong pangalan, ako'y malaya sa ngalan ni Jesus. May kaligtasan sa iyong pangalan. Come on, declare to the Lord. Sa ngalan ni Jesus. May kagalingan sa iyong pangalan, ako'y malaya sa ngalan ni Jesus. Sa ngalan ni Jesus. Woo! I have decided to follow you. I have decided to follow you. No turning back. No turning back. You sing it, church. I have decided to follow you. Come on, shout it out loud. I have decided Make sure na maririnig ng Panginoon. No turning back. No turning back. I have decided to follow you. I have decided to follow you. No turning back. No turning back. I have decided to follow you.
I have decided to follow you. No turning back. No turning back. May kaligtasan sa iyong pangalan. Ako'y malaya sa ngalan ni Jesus. May kagalingan sa iyong pangalan. Ako'y malaya. Kanino? Ngalan ni Jesus. Sa iyong pangalan, ako'y malaya sa ngalan ni Jesus. May kagalingan sa iyong pangalan, ako'y malaya sa ngalan ni Jesus. This time, let's say now we are determined to follow the Lord. Come on. I am determined to follow you. I am determined to follow you. No turning back. No turning back. I am determined to follow you. I am determined to follow you. No turning back. No turning back. One more time, church. I am determined to follow you. I am determined to follow you. No turning back. No turning back. For the last time. I am determined to follow you. I am determined to follow you. No turning back. No turning back. May kaligtasan sa iyong pangalan. Ako'y malaya sa ngalan ni Jesus. May kagalingan sa iyong pangalan. Ako'y malaya sa ngalan ni Jesus. May kaligtasan sa iyong pangalan. Ako'y malaya sa ngalan ni Jesus. May kagalingan sa iyong pangalan. Ako'y malaya sa ngalan ni Jesus. Shout it out loud, Lord. Sa ngalan ni Jesus. Sa ngalan ni Jesus. Woo! Hallelujah. Praise to God. Praise to Jesus. Come on, let's continue the atmosphere of worship. Come on, malaya kang pasalamatan ng Panginoon sa mga oras na to. Malaya kang sabihin ang lahat sa Kanya. We know may mga struggles tayo this week. Malakas yung ulan, pero mabuti si Lord. Hallelujah. Thank you, God. Thank you, Jesus. Pinupuri ka namin, Panginoon. Pinasasalamatan, Panginoon. Lord, dakila ka, tapat ka, sapat ka, Panginoon. Come on, church. Malaya kang sabihin ang lahat sa Panginoon sa mga oras na to. Why not satisfy your soul? Nandito tayo to worship the Lord. Panginoon, itong aming katawan, gawin mong banal mong tahanan. Ang puso ko'y tinutulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo. Paging dapatin mo, ikaw ay mamastan, makanikat, sa'yo ay pumisa. Come on, church, minsan pa. Ang puso ko'y dinutulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo. Paging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, makanikat, sa'yo ay pumisa. Loobin mo ang buhay
buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Come on, church, minsan pa ang puso ko, ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo. Paging tapatin mo, ikaw ay mamastan, makanikat, sa'yo ay pumisa. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Come on, church, sabihin mo ta sa Panginoon. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos. Maghari ka, O Diyos. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Come on, church, patuloy nating awitan ng Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Lord, maghari ka. Maghari ka sa buhay namin, Panginoon. Maghari ka, Panginoon. Hallelujah. Pinupuri ka namin, Panginoon. Hallelujah. Pinasasalamatan, O God. Nanunumbalik sa iyong paglingap, hindi nadalangin ang iyong pagtanggap. Hinahanap ang iyong katuwiran,
niyayakap ang iyong kalooban. Nanunumbalik sa iyong pagaling at dinadalangin. Dinadalangin ang iyong Pagtanggap, hinahanap ang iyong katuwiran. Niyayakap ang iyong kalooban. Maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka sa buhay ko, sa puso ko. Panginoong Jesus, maghari ka. Come on, church, minsan pa nanunumbalik. Nanunumbalik sa iyong paglingap, dinadalangin ang iyong pagtanggap, hinahanap ang iyong katuwiran. Niyayakap ang iyong kalooban. Maghari ka, maghari ka, maghari ka. Panginoong Jesus, maghari ka sa buhay ko, sa puso ko. Panginoong Jesus, maghari ka. Minsan pa maghari ka, maghari ka, maghari ka. Panginoong Jesus, maghari ka. Come on, church, sabihin mo to sa Panginoon. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka, maghari ka, maghari ka. Panginoong Jesus, maghari ka sa buhay ko, sa puso ko. Panginoong Jesus, maghari ka, maghari ka. Come on, church. Maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka sa buhay ko. Panginoong Jesus, maghari ka, maghari ka, maghari ka. Panginoong Jesus, maghari ka sa buhay ko, sa puso ko. Panginoong Jesus, maghari ka, maghari ka, maghari ka. Panginoong Jesus, maghari ka sa buhay ko, sa puso ko. Panginoong Jesus, maghari ka. Come on, church, minsan pa. Maghari ka,
maghari ka. Panginoong Yesus, maghari ka sa buhay ko. Panginoong Yesus, maghari ka. Maghari ka. Maghari ka. Panginoong Yesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Maghari ka. Maghari ka. Maghari ka. Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, maghari ka. Panginoong Jesus, maghari ka. Panginoong Yesus, maghari ka. Hallelujah. Thank you, God. Thank you, Jesus. Lord, salamat po sa hapong ito, Panginoon. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, Panginoon. Lord, maghari ka sa kahit anumang sitwasyon, panahon, at pagkakataon ng buhay namin. Maghari ka, O Diyos. Lord, salamat po sa ipulat ng papuri, pasasalamat at pagsamba sa tanging pangalan ni Jesus, and everybody will say, Amen and Amen. Manatili po tayo nakatayo as we read the word of the Lord from 2 Chronicles chapter 16 verse 9. Says here, for the eyes of the Lord range throughout the earth to strengthen those whose heart are fully committed to Him. The eyes of the Lord range throughout the earth to strengthen those whose heart are fully committed to Him. Can we just close our eyes and let's pray. Father, You are welcome in our midst, Lord God. Kumilos ka sa buhay namin, gumalaw ka sa buhay namin. Ikaw ang maitaas, ikaw ang maparangalan, ikaw ang kumilos, Lord God. Lord, I pray that today, hindi lang kami basta ma-encourage, hindi lang kami basta ma-bless, hindi lang kami basta ma-remind, Panginoon. But Lord, let Your word transform us, Panginoon. Samahan mo kami, tulungan mo kami, at ngayong araw na to, ikaw ang maitaas, ikaw ang maparangalan, ikaw ang mapapurihan, wala na pong iba. Ikaw ang makita. Lord, ang salita mo, mamutawi, mamalagi sa buhay po namin, Panginoon. Lord, salamat po sa ipong lahat ng papuri, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. And everybody will say, Amen and Amen and Amen. Makakaupo po tayong lahat. Praise the Lord. So, we are still in our series entitled Cultivate. Sabi nyo nga po sa katabi mo, cultivate. Alright, so ibig sabihin, hindi po yan yung ginagamit pang toothbrush ha. So, cultivate. When we say cultivate, ito yung importanteng ginagawa sa pagitan ng simula at ng wakas. Alright? Mahalaga po kasi na ma-cultivate natin yung mga bagay na yun kasi pwedeng maganda ang simula, pwedeng magandang sinimulan, inayos sa simula, pero pag hindi maayos yung nandun sa pagitan nun, pwedeng pangit yung ending. Kaya po, throughout the month, tinuturuan tayo, may mga bagay na kino-cultivate sa atin, may mga bagay na pinapagawa sa atin, pinapasanay sa atin, hindi dahil hindi tayo marunong, but it also a reminder na kailangan natin to kasi minsan ang sagot sa limot ay paalala. Tingnan mo nga yung katabi mo. Diba? Wala naman siyang sakit, pero mahilig siyang makalimot. Alright? Pero pinapaalala sa atin, the first thing is, tinuruan tayong maging grateful. Tinuruan tayong magpasalamat. Kasi, aminin natin o hindi, ang hirap ng buhay. Amen. Tapos, ang hirap-hirap na nga ng buhay, wala ka pang ginawa kundi magreklamo. Ang lakas-lakas magreklamo, pero wala namang ambag. Tignan mo nga yung katabi mo. Diba? Parang ano ba yan? Wala tayong ulam? Hindi ka nga nagbigay ng pambili?
Di ba? Ang sinasabi sa atin, sa halip na magreklamo tayo, magpasalamat tayo. You know what? Nakakagaan ng buhay ang pagpapasalamat. Amen. Sabi mo sa katabi mo, thank you. Di ba? Pangalawa, last week pinag-usapan tayo na matuto tayo magkaroon ng contentment. Matuto tayong masatisfy. Na it is a reminder, hey kapatid, makuha mo man lahat ng bagay sa mundo, hindi pa rin yan sasapat. Dahil hindi yung mga bagay ang nakukuha natin ang magpapasaya sa atin, kundi si Lord na nagbibigay ng buhay. Amen? And today, pag-uusapan natin, another thing that we need to cultivate sa buhay natin is the word commitment. Sabihin mo nga, commitment. Alright? So join me in our message today entitled, Commitment to God or Fully Committed to God. So let's talk about commitment. When we say commitment, dalawang bagay yung gusto kong maalala natin. Number one, it is relational. Ibig sabihin, when you say commitment, hindi to tungkol sa'yo. Pag nag-commit ka, may kasama ka dito. And as far as our topic is concerned, ikaw at si Lord. Sino dito may commitment ka kay Lord? Amen? Yung pag sinabi mo na umulan, bumagyo, ayos lang, kay Lord pa rin ako. Pero umulan pa lang, wala ka na kay Lord. Okay? So, ang tawag natin doon, commitment. But it also personal. Because nung nag-commit tayo sa Panginoon, hindi naman tayo pinilit ni Lord. Are you still with me? Sinabi ba ni Lord, sige, pag di ka nag-commit sa akin, wala mangyari sa buhay mo. Hindi. Hindi tayo pinilit ng Panginoon. It is personal because it's a decision. It is our decision to make a commitment. Kaya kung aalisin mo yung commitment mo, tandaan mo itong mabuti, walang pagkakamaling hindi sinasadya. It's always your choice. Ganon kabigat yung commitment. Madalas, maraming tao, they always trying their best to commit themselves to the Lord. Lord, para sa iyo to, ikaw na lang to. Kaya lang, hindi kayang panindigan sa hanggang huli. Bakit? Kasi hindi masyadong napag-isipan. Take note natin to Mahalaga yung commitment mo kay Lord. Kaya when your commitment ay nasira, Brad, problema yon. Kapag ang commitment sa marriage ng dalawang mag-asawa nasira, hindi lang yung mag-asawa yung namumroblema. Umaabot yun dun hanggang sa anak. And sometimes umaabot hanggang apo. It's so hard that your family is caused by the dahil dun sa mga unfaithfulness and uncommitted or hindi natapos na commitment. Yung parang problema nila to, pati ako nadamay pa. Are you still with me? And how much more sa work? Kapag nagtrabaho ka, tumanggap ka ng trabaho, tapos pumirma ka ng kontrata, that's your commitment. At kapag hindi mo yun natapos, breach of contract yun, may kaso yun. At hindi ka magkakaroon ng magandang record kapag hindi mo inayos yung trabaho mo. How much si Lord? Sabi mo sa katabi mo, introduction pa lang tayo. Are you still with me? How much si Lord? Pag nag-commit tayo sa Panginoon, kaya, Brad, listen to me. This is not just a joke or this is not just for your comfort and convenient when you make a commitment to God. Because your commitment matters kay Lord. Are you still here? So balik tayo dun sa binasa natin. Alam niyo po, to give you a background, 2 Chronicles is a story of kings. Ito ay kwento ng mga naghari sa bansang sa Judea and Israel. So the story is two category, both obedient and unfaithfulness. So ang sinasabi ng Chronicles, the obedient king experienced success and blessing, but the unfaithful, of course, they experienced failure and hardship. So it was written, the 2 Chronicles was written so that the reader, the receiver nung time nila were about to warn, not to be faithful, but to choose to be obedient to God. Dalangin ko ngayong araw na to na mas makita natin at mas piliin natin yung halaga na pinipiling mag-commit at maging masunurin sa Panginoon. And one of the stories that was written in 2 Chronicles is the story of King Asa. Sabi mo nga, King Asa. Amen? Totoong Asa yung pangalan niya, hindi dahil paasa siya o hindi dahil umaasa siya, but his name is King Asa and his story was found in 2 Chronicles chapter 14 to 16. So pag-uusapan natin ngayon, 3 chapters with 30 verses. Okay lang sa inyo?
So, mga abutin tayo ng mga 7. Alright? Okay na yun? So, tingnan natin. Pag-usapan natin. So, may I have your attention para mas madali natin itong matapos. So, let me just give you a history. So, si King David, tapos si King Solomon. And then, along the way, ni King Solomon, nahati yung kingdom. Nagkaroon ng Israel and nagkaroon ng Judea. At ang sumunod kay King Solomon, nung nahati yung kingdom, is Jeroboam. And then, after ni Jeroboam, ay si King Abijah. And sumunod si King Asa. So nung na-divided yung kingdom after King Solomon, pangatlo si King Asa, and he promised to himself that he will never be like his father, Abijah, King Abijah, because his father was evil and wicked. So sabi ni Asa, hindi ko siya tutularan, hindi ako gagaya sa kanya. But in the last day or in the last year of King Asa, everything changed. Pwede pala na maganda ang simula, pero tragic yung ending. Dati akala ko Korean novela lang yun. Pero it's a real story. Pwede pala na ang ganda ng simula mo, ang ayos ng simula mo, pero nung tatapos to, tragic. Are you ready? Pag-usapan natin. So, 2 Chronicles chapter 16 verse 9 says here, "For the eyes of the Lord range throughout the earth, to strengthen those heart are fully committed to Him. You have done a foolish things. From now on, you will be at war." So this verse, itong binasa po natin, it was actually a rebuke, a pagsaway kay King Asa on his final day. So sinaway siya sa mali niyang ginawa. Meron ba dito sinasaway ka kasi tama yung ginawa mo? Keep doing it. Okay? You're doing the right thing, so keep doing it. Pero kapag mali yung ginagawa mo tapos sinaway ka, magpasaway ka. But on the other hand, this man, King Asa, Brad, hindi siya nagpasaway. Tinuloy niya pa din. Kaya as we read this passage, when we read this passage, wow! Sabi, whose heart the Lord strengthened, those whose heart are fully committed to God. Totoo naman na sinasabi ng Panginoon kay Asa na I will strengthen you when you are committed to me. It's encouragement to us. If you make your commitment to the Lord is an encouragement. But at the same time, this is a warning. Hello? Now when you make a commitment to God, make it sure na paninindigan mo to. Na pwedeng maganda ang simula, pero tragic ang ending. So, pag-usapan natin, how to be fully committed to God. Paano ko ba malalaman? Or paano ba ako magiging fully committed sa Panginoon? Are you ready? Are you ready? Amen? So number one, for us to be fully committed or maging fully committed sa Panginoon, we need to depend on God alone. Alright? Ang sinasabi sa atin, gusto mo maging committed sa Panginoon, dapat kay Lord ka lang umaasa, wala nang iba. Tingnan mo nga yung katabi mo. Baka paggipit yan, kay Bombay kumakapit. Diba? Ang sinasabi sa atin, we need to depend on God alone. Na anong sinasabi? 2 Chronicles 16 verse 9, "For the eyes of the Lord range throughout the earth." Itong verse na to, binibigyan niya tayo ng patotoo tungkol sa Panginoon. That those who will depend on God alone, alam ni Lord, makakaasa na alam ni Lord at walang maitatago tungkol sa Kanya. Listen to me, when you commit your life to God, listen, alam ni Lord kung ano at sino ka. Tingnan mo yung katabi mo. Pati yung katabi mo, mula sa labas hanggang kaloob-looban, alam ni Lord. Hello? Tingnan mo yung katabi mo, biglang kinabahan. Right? Nang sinasabi, hey, kilala tayo ng Panginoon. Personally, kilala tayo ng Diyos. And even the count of our hair ay knows ni Lord. E lahat ng bagay na nangyari sa'yo, alam ng Panginoon. Ang matindi nito, mula sa nakaraan hanggang sa ngayon at kinabukasan. Listen, alam ni Lord yan. And everything happened dito sa mundo natin, lalo na sa Pilipinas, alam ni Lord yan. Tayo nagda-doubt pa, sino nga ba talaga? Kung hindi ka galit, bakit?
'Di ba? Parang nakakagalit naman talaga. But this is surprising what? Alam lang ni Lord. Pero hindi niya lang basta alam. Alam mo kung bakit? He is also in control. That sometimes parang, Lord, bakit? Sana tinamaan ng kaglat yung mga kurap. Pero bakit? Tayo hindi natin alam kung anong totoo. Pero si Lord alam niya. And listen to me, He is in control. Amen? He knows what He is doing. Hindi niya papayagan ng isang bagay na wala siyang dahilan. And take note of this, the Bible is clear, those wicked will never go unpunished. Siguradong may parusa to kay Lord. Kaya kung makaligtas man sila sa batas ng tao, sa batas ng Panginoon, hindi sila makakaligtas. And even what is going on sa atin, makinig ka mabuti, alam ng Panginoon yan. At ang pangako ng Diyos, ang pangako ng Panginoon, na sino man dumidepende kay Lord alone, ay siguradong makakaasang mapupuno ng pag-asa. Amen? Makakaasa ka na alam ni Lord lahat ng pinakamabuti para sa'yo. Kaya pag nilagay mo yung pag-asa mo sa Panginoon, hindi siya magpapabaya, hindi ka niya ipapahamak. As far as King Asa is concerned, he actually had a good start. Ang ganda ng simula ni King Asa. Nakakaasa talaga. In Chronicles chapter 14, verse 2 to 6, Asa did what was good and right in the eyes of God. He removed the foreign altars and the high places, smashed the sacred stone, and cut down the Asherah poles. He commanded Judah to seek God or to seek the Lord, the God of their ancestor, to obey His law and command. He removed the high places and incense, altar in every town in Judah, and the king was at peace, or the kingdom was at peace under him. He built the fortified cities. Grabe, ang dami niyang na-build, 45. Di natin ako yun. So sabi niya, since the land was at peace, no one was at war with him during those years, for the Lord gave him rest. Grabe yung ginawa, grabe yung pagdedepende ni King Asa kay Lord. Bakit? He do what is good. Not just good, but he do what is right in the eyes of the Lord. Kung ano daw yung mabuti, kung ano daw yung tama sa mata ng Panginoon, yung ginawa niya. Hindi lang yun. Patunay na si King Asa, dependent on God alone, inalis, sinira, winasak, lahat ng Diyos-Diyosan. Siguro you may question, what is Diyos-Diyosan? So what is Diyos-Diyosan all about? Ano yun? Mga drinks. Diyos-Diyosan. Pag madaming grupo of Diyos-Diyosan. Okay? Kidding aside, those Diyos-Diyosan or gods or idols, yun yung mga umaagaw ng para kay Lord dapat. Are you still with me? Dapat si Lord yung sinasamba nila. Dapat kay Lord sila lumalapit. But here's the Diyos-Diyosan, pretending that they are real, that they are true. So itong mga tao, akala nila, totoo yun, so dun sila sumasamba. Pastor, wala na kaming Diyos-Diyosan. Sometimes, Diyos-Diyosan is all about yung mga bagay na umaagaw sa oras na dapat para kay Lord. We don't have idols anymore. Pero baka yung ginagawa natin na umaagaw sa oras na dapat kay Lord, pwedeng maging Diyos-Diyosan natin. Are you still here? But what King Asa did, inilimas niya daw yun. Inalis niya, sinira niya, winasak niya. Higit sa lahat, hindi lang siya yung sumunod kay Lord. You know what he did? Dinamay niya yung buong bansa. Because I am the king of this nation. Hindi lang ako yung susunod kay Lord. Hindi lang ako yung magiging obedient kay Lord. Dinamay niya yung buong bansa. Ganon siya ka-dependent sa Panginoon. Are you still here? And there is one scenario na may kumalaban sa kanila, sa kanilang sa kanyang paghahari. Merong trying king who wants to conquer him. In Chronicles chapter 14, verse 8 to 10, says here, Asa had an army of 300,000.
300,000 men from Judah, equipped with large shield and with spear, and 280,000 from Benjamin, armed with small shield and bows. All there were brave fighting men. Zerah, the Cushite, marched out against them with an army of 1,000 upon 1,000 and 300 chariot, and came far as Maresha and went out to meet him, and they took up the battle position in the valley of Sepatan near of Maresha. Nang sinasabi, by number, 3,000 by 1,000, talo talaga si Asa. Outnumbered talaga sila, but this is the thing. Si Asa, sobrang dumepende kay Lord. Sobrang umasa kay Lord. Alam niya na hindi paasa si Lord. Amen. So he prayed. Nanalangin siya, and this is the prayer of Asa. 2 Chronicles 14 verse 11. Asa called out to the Lord his God and said, Lord, only you can help weak people against those who are strong. Help us. Lord our God, we depend on you. We against this large army in your name. Lord, you are the God. You are God. Don't let anyone defeat you. So pinapakita, wala talaga siya. Outnumber, pero nanalangin. Lumapit kay Lord. Tumawag kay Lord. And guess what? Ang sino mang umaasa kay Lord, hindi mawawala ng pag-asa at siguradong hindi mapapahiya. 2 Chronicles 14, 12, 13. The Lord struck down the Cushite before Asa and Judah. The Cushite fled, and Asa and his army pursued them as far as Gigar. Such a great number of Cushite felt that they could not recover. They were crushed before the Lord and his forces. The men of Judah carried off a large amount of plunder. Grabe. So pinanalo sila ng Panginoon kasi by number, kung titingnan natin, di talaga sila mananalo. Mauuna silang maubos, mayroon pang natitira sa Cushite. Pero this is what happened. Natalo nila. And then that's the work when we depend on God. Listen, mukhang matatalo ka, pero kapag ang pag-asa mo nasa Diyos, Brad, panalo ka na agad. Are you still with me? Nang sinasabi sa atin, Psalm 62 verse 5, sa Diyos ko lamang matatamo ang kapahingahan dahil binibigyan niya ako ng pag-asa. And if you're losing hope today, kung sa tingin mo wala ng pag-asa, wala na talaga yan. Isuko mo na yan. Pero kay Lord ka umasa, makakasumpong ka ng tamang bagay sa buhay natin. Are you still with me? Listen, mahihirapan tayo maging fully committed kay God kung hindi tayo aasa sa Kanya. Kung hindi tayo magiging dependent sa Kanya. Kung sa tao ka aasa, makinig kang mabuti, weakness yon. Hello? Umasa ka sa tao, alam mong may limitasyon, alam mong magkakamali, weakness yon. Kaya nga may mga babaeng naging strong and independent women. Tanong mo sa akin, bakit? May mga babaeng umasa sa lalaki na kala nila paninindigan sila hanggang dulo pero hindi. Are you still here? Are you still here? Kaya yung asawa ko lagi kong sinasabi, kaya mo yan. You can do better than me. Joke lang. I don't want you to be dependent on me. I want you to be dependent on God. Nang sinasabi sa atin, pag sa tao ka aasa, kidding aside, joke lang po yun. So kidding, kung sa tao tayo aasa, wala. Magagalit ka lang. Malulungkot ka lang. But this is the thing. As we hope for God, as we depend on God, pambihira, kapag kay Lord ka umasa, hindi siya magpapabaya. Kaya ang sinasabi sa atin, you want to be fully committed to God? Then depend on God alone. Iasa mo lahat kay Lord. Buhay mo, pangarap mo, trabaho mo, pag-aaral mo, pamilya mo, lahat. Iasa mo sa Kanya. Balikan natin, paano tayo aasa? Baka kasi minsan, inaasa natin lahat kay Lord pero wala naman tayo ginawa. Tingnan natin, may ginawa si Asa eh. In Chronicles 14, 2-6, sabi, Asa did what was good in the eyes of the Lord. He removed the foreign altars and the high places, smashed the sacred stone, and cut down the Asherah poles. He commanded Judah to seek the Lord. Ang sinasabi, gawin mo lahat ng tama at mabuti. Gusto mo umasa kay Lord? Ang totoong umaasa kay Lord, ginagawa ang mabuti at ang tama. Gusto mo umasa kay Lord? Alisin mo lahat ng maglalayo sa iyo sa Diyos. Mapatao, mapangyayari, o ginagawa. Kung maglalayo yan sa Panginoon, alisin mo. Ulitin ko, Sunday is not a family day.
Amen? It's not even a rest day. Because Sunday, it's the Lord's day. Ngayon, ang tanong ko, kapag sinasabi mo sa akin na mahal mo si Lord, pero pinagpipilian mo kung mag-church ka ba o may trabaho ka, dun pa lang, kita na yung dependent natin kay Lord. Are you still with me? Lord, mahal kita, pero marami na akong labahan eh. Are you still here? Pero you love God. Hello? Lord, mahal kita. Pero, money is life. Trabaho yun eh. Pero you love God. Do you think we fully committed to God kung sa Sunday pa lang hirap na tayong pumunta? Are you still here? That's the reason why we have multiple services. Kaya tayo may 9 a.m., 4 p.m., 7 p.m. Well, kapag na-miss mo pa yung isa doon, ikaw na yan. Ikaw na yan. Decision mo na yan. In fact, kahit nga may sakit ka, hindi mo mamimiss eh. Kasi pwede kang mag-online. Are you still with me? Kahit nasa malayo ka, pwede kang mag-online. And that's the purpose of our online. Para lang sa mga may sakit at para lang sa mga malalayo. Pero kapag na-miss mo pa rin yung tatlo, ikaw na yan. Now tell me, do you really dependent on God? Kung sa service pa lang natin, hindi na natin kaya? Kaya nga, tandaan natin itong mabuti. It's a good thing that we evaluate ourselves. Do we really dependent on God? Kasi pag sinabi mong mahal mo si Lord, ang tanong, nagtitiwala ka ba kay Lord? Hello? At kung may excuses ka pa rin, ikaw na yan. Dealing mo na yan sa Panginoon. Doon natin makikita how dependent are we or gaano tayo nagde-dependent sa Diyos. Are you still with me? Sino dito gusto niya to? Ituloy pa natin to. Amen. Pangalawa, and this is my favorite, don't forget God when you succeed. Hello, paano daw tayo magiging fully committed sa Panginoon? Huwag mong kalimutan si Lord pag nagtagumpay ka na. Huwag mong kalimutan si Lord. Why? 2 Chronicles 16:9. Ganda nito eh. He may support those whose heart is completely His. Ganda. What a great promise na kapag fully committed daw tayo sa Panginoon, you have His support. You have His grace. You have His favor. Kaya kapag committed ka kay Lord, may answered prayer, may favor, may healing, may prosperity, may katagumpayan. Why? Because you are committed to God. As far as King Asa is concerned, may kapayapaan nung panahon na yon. Why? Because the Lord's support is with them. Walang sino man ang nagbalak pa. Pagkatapos ng kusait, walang sino man ang nagbalak pa para labanan sila. Bakit? Because they are strong. They are fully committed to God. Kaya pagdating ng chapter 15, may reminder and affirmation si Lord para kay King Asa and para sa buong bansa ng Judah. Says here, verse 2 ng chapter 15, listen to me, Asa and all Judea and Benjamin, the Lord is with you when you are with Him. If you seek Him, He will be found by you. But if you forsake Him, He will forsake you. The moment that simple lang sinasabi, the moment you fully committed to God, the Lord is with you. But when you lose your commitment to God, you will lose God. That is a covenant. At dahil doon, tindi ni Asa, pambira. Tindi niya. Kasi maliban sa unang mga ginawa niya, may mas matindi pa siyang ginawa para kay Lord. Chapter 15, verse 16 to 19, King Asa also removed his grandmother, Maaka. Sino dito Maaka kang dumating sa church? Diba? From the possession of a queen mother because she made an statues and repulsive goddess, Assyria. Asa cut down the statues down, crush it, and burn it. Although the illegal worship site in Israel were not taken down, Asa remained committed to the Lord his entire life. He brought into God's temple silver, the gold, and the utensil. Grabe no, utensil. Dala siya ng fork and spoon. Totoo. Sabi niya doon, and there was no war until 35th year of Asa reign. For 35 years,
ang tagumpay ng bansa. Hindi lang yung bansa yung inayos niya, pati yung pamilya niya. Listen to me, kasi kahit anong gawin niya sa bansa, kung may kasama siya na nangunguna na hindi si Lord ang sinasamba, hihilahin ka nito pababa. Lalo na kapag isa sa pamilya niya ang nagdadala sa ibang tao para sumamba sa ibang Diyos, whether they like it or not, hihilahin ka nito pababa. But because Asa was fully committed to God, kahit lola pa kita, tatanggalin kita kasi mas mahal ko si Lord. Are you still here? So imagine, for 35 years, there's no war. Payapa ang bansa, walang nasisira, walang ginagastos. Meaning to say, umuunlad. Umuunlad. They got God's support. Pangis nun. Walang nagkakasakit, walang namamatay. Why? Because the Lord's support is with them. Tagumpay yung kaharian. Pero highlight natin to, may word na until. 35 years lang. Mahaba na yon. Kasi I'm 37 years old, pero yung 35, madami nang nagawa yun. Pero bakit hanggang 35 years lang? What happened? Dalawang possible reason, bakit 35 years lang yung nangyaring commitment ni Asa. Amen? Na pwede pala na kapag nagtagumpay ka na, nakalimutan mo na si Lord. Are you still here? Una, ba't niya nakalimutan si Lord? The possible reason, may entry point. Sabihin niyo nga po, entry point. When we say entry point, ito yung pinakamaliit na lugar o bahagi na nilaan para sa kasalanan. What happened? May iniwan siyang tungtungan ng demonyo eh. May iniwan siyang tungtungan ng kasamaan. Balikan natin yung verse 7. Hindi ito masyadong mapapansin. But I am sure importante to kasi nasulat. Ang sabi ng verse 7, ng verse 17, although the illegal worship site came from the Hebrew word Baham, is in Israel were not taken down, Asa remained committed to the Lord his entire life. Ganda nun eh. Nakita na natin, he was committed to the Lord to his entire life. Pero merong nauna. Tinanggal niya lahat ng Diyos-Diyosan. Tinanggal niya lahat ng maling paniniwala. Pati lola niya. But nag-iwan ng entry point. Ang sabi, may illegal site of worship from the Hebrew word Baha. Alam niyo ba nakanta to ng SB19? Joke lang. Baha! Nangyayari din to pag umuulan. But what Baha means? Baha means high place. High place, nung sinabi niyang Baha, this is illegal site of worship. May mga lugar daw sa Judah at sa lugar niya na hindi niya tinanggal kahit illegal. Doon nagpa-practice ng child sacrifice at saka ng prostitution. Are you here? Entry point yun. Mukhang maliit lang. Hindi ako maaapektuhan nito. Hindi ako nitong madadala pababa. But dun yung mali. Na akala mo maliit lang na kasalanan, na akala mo hindi ka nito madadala sa palayo sa Panginoon, but dun ka nagkakamali. That's the entry point. Are you still with me? But still, the next description encourage us. Asa remained committed to the Lord his entire life. Pero sayang, may entry point. The point is, if you will really want to commit your life to God, Brad, huwag ka nang magtira pa na pwedeng magtanggal sa'yo kay Lord. So may entry point. Pangalawa, may easy life. Sino dito pangarap niya? Yung pag nag-grocery ka, sabi nga last week, di ka natitingin sa price, ganyan. Pangarap natin yun, easy life. Pero hindi naman kami tumitingin sa price eh. Yung asawa ko, tinitingnan niya yung content eh. Ay, mataas sugar nito. Wag na lang to. Ay, ganito, ganyan, ganyan. Ang tagal namin. Sabi ng asawa ko, mabilis lang. Yun, 5 oras kami sa grocery. Bugnot na bugnot ako.
Kaya minsan din ako sumasama. Sasabihin niya pa sa akin, mabilis lang, mabilis lang. Ayun, nabot kami isang 5 oras, 3 oras, 4. Kala ko mabilis lang. Bili lang ako ng gulay. Paglabas niya, 4 na box. Kala ko pa gulay lang. Are you still here? Nakamotor lang kami. Tapos sasabihin niya, kasya tong 4, ha? But easy life, nothing's wrong when we aim to have easy life. Amen? Gusto nating umayos yung buhay natin. But this is the problem. For 35 years, they are in comfort and convenient. That's what we call easy life. Walang masama doon. Walang masama doon. Pero, in-enjoy ang tagumpay, pero nakalimutan yung nagbigay ng tagumpay. Woo! Are you still with me? 2 Chronicles 16, verses 1 to 3 says here, in the 36 years of Asa reign, Baasa. So yung kalaban niya, siya, ang pangalan niya Asa, yung kalaban niya Baasa. Okay? Baasa, king of Judah. Naghintay ng joke. So went up against Judah and fortified Ramah. So to prevent anyone from leaving or entering the territory of Asa, king of Judah, Asa took the silver and gold out of the treasury of the Lord's temple and his palace and sent to Ben and Hadad. He sent to Ben-Hadad, king of Aram, who was ruling in Damascus. Let there be a treaty between me and you, he said, as there was between my father and your father. See, I'm sending you silver and gold. Now break your treaty to with Baasa, king of Israel, so they will withdraw from me. Pambihira. Did you get the point? For 35 years, the Lord gave them success. Pinagtagumpay sila ng Panginoon. Pero on the 36 years ng paghahari niya, Brad, may kumalaban sa kanila na sa halip na lumapit siya kay Lord, lumapit siya sa kumakalaban kay Lord. Those people who practice child sacrifice and prostitution because of easy life. Dahil dun sa easy life niya, pinili na lang niya yung comfort and convenient. Ginawa na lang yung madali, na mas madaling makipagpalitan ng gold na hindi naman lang sa kanya, kundi sa temple of God pa. Oh, pinadalang kita ng gold and silver. Yung connection mo doon kay King Baasa, tanggalin mo na, sa akin ka na lang. Are you still here? That sometimes because of success, nakakalimutan natin si Lord. And that's my big question to every one of us today. Bakit ganun tayong tao? Kapag may kailangan tayo kay Lord, lapit ng lapit. Kapag may kailangan kay Lord, ang bait-bait. Ang dami nating pangako kay Lord. Lagi tayong nasa church. Lagi tayong umate ng prayer works. Lagi tayong nasa W group. Very fully committed kay God. Lord, makapagtrabaho lang ako. Gumaling lang ako. Ma-promote lang ako. Lord, makapagtapos lang ako ng pag-aaral. Makapasa lang ako sa board exam, tumaas lang yung sahod ko, yumaman lang ako, umayos lang pamilya ko, magiging okay ako, Lord. Pero pag nakuha na yung tagumpay, nakapagtrabaho naman, gumaling naman, na-promote naman, nakagraduate naman, in fact, nakabasa pa nga ng bar exam, tumaas naman yung sahod, yumaman naman, naging maayos naman ang pamilya, naging okay naman. Because he was fully committed, nag-support si Lord. Pero nung binigay na ni Lord, kinalimutan si Lord. Hello! Walang masama kung hihiling tayo kay Lord. Walang masama kung gusto nating magtagumpay. Pero kung yung ang dahilan ng tagumpay natin na maglalayo sa atin sa Panginoon, wag na lang. And that's the reason why sometimes nakikialam si Lord sa pangarap natin sa buhay. Dahil kung alam ni Lord na yung pangarap mo na to, yung dahilan mo na to ang maglalayo sa Kanya, di Kanya pagbibigyan. And this is the reminder of the Lord to King Asa and up to us right now. 2 Chronicles 15 verse 2. The Lord is with you when you are with Him. If you seek Him, He will be found by you. But if you forsake Him, He will forsake you. The more na mananatili tayo sa Panginoon, the more na pipiliin natin si Lord, mananatili si Lord sa atin, pipiliin tayo si Lord. Pero the moment you broke your commitment to God, it's your choice.
Hello? And that's the reason why dalangin ko, whatever answer prayers do you have today, anumang sagot ni Lord sa panalangin mo, anumang tagumpay ang meron ka, wag itong mag-alis sa'yo sa Panginoon. Because mawawala lahat ng tagumpay pag nawala si Lord sa buhay mo. Are you still here? So number one, for us to be fully committed to God, we need to depend on God or Him alone. Number two, kailangan tandaan natin to, when we have the success, don't forget God when you succeed. And number three, for us to be fully committed to God, delight in God's rebuke. Sabi, 2 Chronicles chapter 16 verse 9, you have done a foolish things, and from now on, you will be at war. The best thing is, gets ka ni Lord. Amen? Gets ka ni Lord. Wala kang dapat ipaliwanag sa Panginoon. Gets ka niya. You know why? Because alam ni Lord we're not perfect. Alam ni Lord na nagkakamali tayo. Alam ni Lord na hindi natin marireach yung mga gusto natin gawin para sa Kanya. Minsan, hanggang pangako ka na lang. Sino dito aamin ang dami mong pinangako kay Lord hanggang ngayon wala pang natutupad? Gets ka ni Lord doon. And that's the reason why He is a loving God, He is merciful God, compassionate God, forgiving, and giving us chances. Kaya pag nagkakamali tayo, sinasaway niya tayo. Nire-rebuke niya tayo. Because that is love. Di ba nga kapag mga magulang pinapalo yung mga anak? Kasi mahal nila sila. Pero tayong mga anak minsan, di natin maintindihan. But listen to me, delight in God's rebuke. Na kapag sinaway ka ng Panginoon, Brad, magpasaway ka naman. Hello? Because kung hindi, you are at war. Not with anyone, but with God. Are you still with me? On the last 6 years of King Asa, hindi yung ibang bansa yung kalaban niya, kundi si Lord. 2 Chronicles 16:7-10, at the time, Hanane, the seer, hindi yun sa taas the seer, meaning prophet, the seer came to King Asa of Judah and he said to him, because you relied on the king of Aram and not on the Lord your God, the army of the king of Aram has escaped from your hands. Were not the Cushites and Libyans a mighty army with great number of chariots and horsemen? Yet, when you relied on the Lord, He delivered them into your hands. For the eyes of the Lord range throughout the earth, to strengthen those heart are fully committed to Him. You have done a foolish things, and from now on, you will be at war. Asa was angry with the seer because he was so eager that he put him in prison. At the same time, Asa brutally oppressed some people. Grabe, nung nirebuke siya ng Panginoon, sa halip na makinig, hindi siya nakinig. Hello? Sinaway siya sana ni Lord, pero di siya nakinig. May 3 bagay na ginagawa si Lord pag sinasaway niya tayo. Number 1, there is what we call conviction. I am sure, no, nagkamali si Asa, may conviction yon. Pero hindi niya in-entertain. Ay, wala lang to. May maliit na bulong na hindi maririnig sa tenga, ngunit dama ng puso at kaluluwa. That is conviction. Hindi, wala, okay lang to. Sila nga, ganito. Ito nga, ganito. But here's the thing. There's a second one. There's a word of confirmation from His servant. Ang ginawa ni Lord, okay, hindi ka nakuha sa conviction, magpapadala ako si seer, pinadala niya si seer, yung prophet. May gagamitin si Lord para i-confirm yung conviction mo, yung sinasabi niya sa'yo, para ipaalala sa'yo na nagkamali ka. And here's comes seer, sabi niya, uy, naalala mo ba, nung unang war, grabe yun, 3,000 tapos 1,000, nung dumepende ka kay Lord, nanalo ka. Pero anong ginawa mo? Bakit dito ka nakiisa kay Ben? Pero alam mo, sa halip na magtiwala siya, nagalit siya.
And this is also what happened to King David. Naalala nyo yun? Nung nagkamali si King David, pinadala si Prophet Nathan. At nagrepent si David. Hoping sana, umaasa sana, na pati itong si Asa magre-repent. But you know what he did? Naggalit siya dun sa nag-rebuke sa kanya. And sa sobrang galit niya, kinulong niya. Hindi lang yun yung ginawa niya. He brutally oppressed people. Grabe! Yung mga taong dinala mo sa Panginoon, yung mga taong pinakilala mo kay Lord, ikaw din ang dahilan para lumayo sila kay Lord. Why? Because you don't want to be rebuked. And finally, for 3 years, wala pa ring galang, wala pa ring galaw, walang response si King Asa. And here comes the third way of God's rebuke to King Asa. 2 Chronicles 16:12, in the 39th years of the reign of his reign, Asa was afflicted with a disease in his feet. Though the disease was severe, even in his illness, he did not seek help from the Lord, but only the physician. Nagkaroon po siya ng sakit sa paa. And I try to find what the scholar says, what kind of disease. Ang sabi po nila, gout. But severe. Not just any joke, but severe. Pero sa halip daw, ang sinasabi, sa halip na umasa sila kay Lord, umasa siya kay Lord, alam mo ginawa niya? Hindi siya humingi ng tulong at umasa lang siya dun sa mga doktor niya. There's nothing wrong when we go to the doctors because the Lord give them wisdom. Pero ang problema, pinanindigan ni Asa na hindi siya magpapasaway kay Lord. Sabi ng Jeremiah chapter 17 verse 5, this is what the Lord says, cursed is the man who trusts in man, who draws strength from mere flesh, and whose heart turned away from the Lord. Sa halip na humingi siya ng tulong kay Lord, tiniis niya yung sakit at yung hirap at hindi siya humingi ng tulong sa Panginoon. In fact, ano nangyari? Ginalit niya si Lord. Mas umasa siya doon sa tao kaya he was already cursed. Finally, this is the discipline ni Lord sa kanya. Ayaw sanang pabayaan ni Lord. Ayaw sana niyang masapit yung ganong bagay. But for last 3 years ng buhay niya, he suffered severe disease in his feet. So in 2 Chronicles 16:13, in the 41st year, Asa died and rested with his ancestor. The point is, Brad, when you do commitment to God, it's not a joke. Pwede kang hindi mo to pa rin yung pangako sa katabi mo. Pero pag nangako ka kay Lord, when you commit your life, Brad, hindi joke si Lord. And sometimes we miss. Sometimes, nagkakamali talaga tayo. But the good thing is, si Lord, He rebuke us. And there is always conviction when we do wrong thing. Amen? There is a conviction. At kapag nadama natin yung conviction, Brad, repent agad. Kasi minsan, alam mo nang mali ka, pinaninindigan mo pa. Huwag mo nang hintayin ipadala ako ni Lord kasi baka ipakulong mo ko. Tapos ngayon, pag kinorek ka at sinabi sa'yo, nak, parang, bakit ba? Pakailan mo? Are you still here? So, Pastor, do you think kung nagrepent si Asa, di siya mamamatay? Mamamatay pa din. Pero may mga sequence sa Bible when they experience repentance, nagbago yung dapat nilang sasapitin. Remember the Nineveh? Sabi ng Panginoon kay Jonah, 40 days and 40 nights, the Nineveh will be destroyed. Pero nagrepent yung Nineveh. Ginunaw ba ni Lord? Hindi. There is also one king in 2 King chapter 20 verse 1 to 6, the king Hezekiah. Mamamatay na dapat siya. Pero nakiusap sa Panginoon. Alam mo, nadagdagan ng 15 years. Mamamatay pa rin. But the point is, dapat maganda dapat yung ending. Kung tinanggap niya yung rebuke. Kaya lang di niya tinanggap yung rebuke.
sayang. He was faithful. He was committed to God at first. But suddenly, because of success, he forgotten kung sino nagbigay ng tagumpay. Kaya nga po, the question for us today, kamusta yung commitment natin kay Lord? Kamusta yung pangako mo kay Lord? Kamusta yung binitawan mong salita kay Lord? Kamusta yung mga sagot ni Lord sa panalangin mo that makes you more committed? O baka dinala ka nito lalo palayo sa Panginoon? Kapatid, how's your commitment to the Lord today? Anong mga bagay yung mga dapat nating ayusin sa Panginoon? It's a good reminder that we hear this word, His word today. Do we really depend on God? Because we say we love you, Lord. The reason why you are here today because you love God. The reason why you are here because you know to yourself that you need God. But that's not enough. Do you really depend on God alone? And kung may mga bagay pa tayo na inaasa natin higit kay Lord or inaasa natin sa iba sa halip na kay Lord, I think this is the right time to cut it off, to break it off, to break those, to smash it and burn it. Kasi dapat kay Lord lang tayo umaasa, wala nang iba. And how many times na kinalimutan natin si Lord nung sinagot niya yung panalangin mo, yung sinagot niya yung hiniling mo. But you know, God is so good. Amen? Because sa kabila ng mga pangako mong hindi tunupad, okay ka pa naman. Why? Because your response when He rebuke us, when He rebuke you, that is discipline. But again, ang bilis ng pacing ng buhay. We don't know what will happen tomorrow. We don't know what will happen. Alam mo yun, di mo alam kung ano pang mangyari bukas. Hindi mo alam kung anong susunod na mangyari. But how's your commitment? It's not about, the issue is not about the season. The issue is not about kung anong nangyayari sa mundo o nangyayari sa buhay natin. But the issue is, how's your commitment to God? Kamusta yung kasunduan natin kay Lord? Huwag na nating hintayin na lumala pa. Ngayon pa lang, gamutin na natin. I will give you time to talk to the Lord. Can we just close our eyes right now? As you close your eyes, I want you to respond to the message of God. I want you to evaluate, do I depend on God alone? Totoo ba na kay Lord lang ako dumidepende? Totoo ba na kay Lord lang ako? And it's a good reminder also, maaari nga, baka nga, ang dami mo nang pinangako kay Lord na kinalimutan mo dahil nakuha mo. Don't forget God when you succeed. Don't forget God when He answered your prayer. Don't forget God when something good happened to you. Because that's God's favor for us. And when God rebuke us, treasure it, delight on it. Mahalin natin yun, yakapin natin yun. Because that is love. Thank you, God. At this time, I invite you to please stand now. Sa pagtayo mo, I want you to respond to the message of the Lord. I want you to respond to the Word of God. If you need to repent, then repent. If you need to look back dun sa mga pangako na naging dahilan para lumayo ka kay Lord, then repent. If you depend to other higit kay Lord, then repent. Kung nagalit ka when God rebukes you, then repent. Loves us. The Lord is in love with every one of us. He still loves you. He still cares. He's still in control. And today, it's between you and God.
It's between you and God. Ikaw lang at si Lord. Wala nang iba. Come on, you speak to the Lord today. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga paborit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Lukluk na ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga paborit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Ngayong hapon na to, malaya kang papurihan ng Panginoon. Ang puso ko'y Maging panalangin mo. tulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo. Pagindapatin mo, ikaw ay mamasdan. Makaniig ka at sa'yo ay Come on. Let's worship the Lord together. Allow the Lord. Loobin mo ang Maging panalangin mo to buhay ngayong ko'y araw na to. maging Balik sa banal Panginoon. mong Repent kung kinakailangan. Luklukan ng iyong Maging dalangin natin ito wagas sa na Diyos ngayong araw na to. pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga paborit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin nawa ng Panginoon. Loobin mo ang buhay ko'y Buhay maging na to. banal Maging mong banal mong tahanan. Luklukan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga paborit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, Maging panalangin mo ngayon to at sa Panginoon. Na yung buhay natin. Na yung buhay na meron tayo. ang buhay ko'y Maging banal na tahanan ng Panginoon. tahanan. Luklukan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga paborit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Ngayong araw na to, kapatid, I want you to respond to the word of the Lord. If there is something inside of you that God is convicting you right now, kapatid, I want you to respond. I want you to allow the Lord to fix your life. Hayaan mo ang Panginoon na ayusin, itama yung puso, yung nararamdaman, yung ginagawa, yung paglilingkod, yung pagmamahal. And I want you to come to God today. Come on, can we just raise our hands to the Lord? As you raise your hands, allow the Lord. If you need to ask for forgiveness, kung may dapat ayusin sa puso, kung may dapat tatuparing pangako, kung may commitment na nakalimutan, balik kay Lord. Come on, you ask, you ask. The Spirit of the Lord is in this place. The Lord is in this place. He loves us. He loves you. Gets ka ni Lord. Naiintindihan ka ni Lord. That's why He loves you. He loves us. Come on, come on, come on, come on, come on. Come on, come on, come on, come on, come on, come on. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Hallelujah.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your response to the word of the Lord, you come to the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah. Come on, you ask. You repent. Allow the Lord. Allow the Lord. The Lord is in this place. Nag-aayos si Lord. Naglilinis si Lord. Thank you, God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Come on. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. The Lord is in this place. The Lord is in this place. And right now, can we just raise our hands again? And I want you to receive it. The forgiveness, the love, the favor. Nagpapatawad ang Panginoon. Nag-aayos si Lord. Nagtatama ang Panginoon. So receive it. Allow the Lord to embrace you. Allow the Lord to be with you today. Let your commitment be strengthened again. Hallelujah. Sabay-sabay nating purihin. Sabay-sabay nating sambahin ang Panginoon with all your heart. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. At daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Oh God. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Ang balang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Hallelujah. Hallelujah. Kapatid, you go back to your commitment. Go back to your commitment to God. Ayusin yung commitment to God. Ito pa rin ang pangako sa Panginoon.
Thank you, God. Thank you for your word. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, God. Thank you, God. Thank you, God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Can we just thank the Lord right now? Come on. I know the Lord is in this place. You receive the word. The Lord empower you today. Thank you, God. Thank you, God. Thank you, God. Thank you, Lord. 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 Salamat po, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Salamat sa pag-ibig. Salamat sa pagmamahal na di kami iniiwan at di kami pinapabayaan, O Diyos. Lord, salamat po. Mabuti ka, O Diyos. Dakila ka. Thank you, Lord. You are a good God. You are amazing, God. Salamat po. Di mo kami iniwan, di mo kami pinabayaan, Panginoon. Sa iyo po lahat ng papuri, sa iyo po lahat ng pasasalamat, sa pangalan ni Jesus, and everybody will say, Amen and Amen. Ayan, praise God. Ayan. Sige, upo po tayong lahat. Ayan. So, now we have our connect segment. Ayan, may I ask lang po kung sino po yung, or may bago po tayong friends dito ngayon. Taas lang po ng kamay. Ayan, praise God. Palakpakan po natin si Kuya. Ayan. So, our connect segment po is, kaya po natin to ginagawa is para makilala or ma-encounter si Lord at kasama dun ay makilala yung mga tao dito sa church. Ayan, tignan nyo po yung katabi nyo. Ay, syempre, hindi yan yung makakausap nyo. Hindi, joke lang po. Ayan, sige, tatayo po tayong lahat and hahanap po tayo ng makakausap natin. Make sure po na hindi po natin kilala or hindi pa po natin gaanong close. Ayan, sige, tatayo po tayong lahat.